Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga masusugid na taga pakinig ng biyaya sa pagkaaga. At lagi kong sinasabi, kung sakali man niloob ng Diyos na pagising mo sa umaga at nagbukas ka ng radyo, ng transistor radio, at naipihit mo sa istasyong ito at hindi mo ito alam kung anong istasyong ito, ito po ang BBS DWLV 91.9 FM. At ikaw ngayon ay nakikinig sa segment po ng biyaya sa pagkaaga at hindi aksidente na iyan ay naipihit mo sa iyong transistor radio sapagkat nais ng Panginoong Diyos na marinig mo ang kanyang mga aral. Kaya ngayong umaga sa mga masusugid na taga-subaybay, taga-pakiniig, taga-panood ng biyaya sa pagkaaga, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Sino man kayo, ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat. Sige po, sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated or AMNI, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Sa technical, ating makakasama rin si Sir Stephen Fabis. Sa loob po ng ilang mga minuto, tayo po ay sama-samang matuto, sama-samang mapaalalahanan, sama-samang magbasa, magsuri ng mga aral ng Diyos sa ikabubuti ng ating spiritual na buhay. Okay? Ito naman po ang pinakalayon ng ating devotional every morning. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito po ang pinakalayon ng ating programa tuwing umaga dito sa Biyaya sa Pagkaaga. Ang pinakalayo nito ay matulungan ang ating spiritual na buhay na bago natin harapin ang buong maghapon ay magabayan tayo ng mga aral ng Diyos. Hindi po layo ng programang ito na ito ay gawin komplikado. Dinisenyo ang programang ito para pagkagising pa lang sa umaga, bago harapin ang buong maghapong mga gawain, ay maunang pakainin natin ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng mga aral ng Diyos. Uulitin ko, mga aral ng Diyos. Hindi po intensyon ng programang ito na palabasing parang nagkakaroon tayo ng problema sa usaping pangrelihiyon. Hindi ganoon. Uulitin ko, pagka hindi po ako nagpo-programa dito, may mga ina-assign po akong mga AMNI pastors na siyang magsasalita rito. At nililinaw ko lamang, lalo na po sa mga masugid na tagapakinig, na ang nilalayon po ng biyaya sa pagkaaga ay para pakainin ang ating spiritual na buhay pagkagising pa lang sa umaga sa pamamagitan ng mga aral ng Diyos. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po kay Sir Luis R. San Jose Jr. At magandang umaga din po kay Pastora Marilulo Martilino na nanonood ngayon. Salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Sige po, tuloy-tuloy na tayo dahil maiksi ang ating oras, napakabilis.
Okay, babasahin ko po ang bahagi sa banal na kasulatan at mula po dito manggagaling ang ating sama-samang pagbubulay-bulayan na aral mismo ng Panginoong Diyos. Mula po rito sa Filipos, Kabanatang 2, ang talata ay 10 at 11. Mahaba ito pero itong passage na lang aking babasahin at ikukwento ko po ang background nito. At mula rito sa nailiwanagan ng Panginoon ang ating mga nadirim lang pag-iisip kung mayroon man, ano po, at sama-sama tayong matuto. Filipos 2, 10, 11. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod ang lahat at magpupuri ang lahat ng nasa langit, ng nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. 11. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang Diyos po ang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang mga banal na salita ngayon pong umaga. Ito pong talatang ito sa Biblia ay bihira itong i-quote ng mga mangangaral sa ating kapanahunan. Birang-bira. Itong bahaging ito sa sulat ni San Pablo sa Bagong Tipan, birang-bira itong talakayin sa halip kung saan-saan na lang napupunta ang mga aral na napapanood natin ngayon sa internet, Pag nanood po kayo sa YouTube, sa Facebook, o sa ating social media ngayon, ang mapapakinggan ho natin ngayon ay puro pag-aaway-away at ang pinag-uusapan ay pagkakaiba-iba ng mga relihiyon. At pagkaminsan nga po ay pinag-aaway-awayan ang katangian ng Panginoong Kristo, na para bagang pinapalabas na itong isang relihiyon ay may tama na paliwanag at ito naman ay may maling paliwanag. Alam nyo, kung akong tatanungin nyo, huwag doon mapokus ang ating atensyon sapagkat mayroon na hong nasusulat na mga aral ng Panginoon. Huwag na itong baluktutin, Marami kasi ngayong mga impostor na mga ngaral, binabaluktot ang mga nasusulat ng aral ng Panginoon. Ginagawang komplikado. Samantalang napakaklarado naman, napakalinaw naman ang mga aral ng Panginoon na nasusulat na. At hindi naman ito mahirap intindihin, basta ang isang mga ngaral ay nakakaunawa ng tinatawag nating hermeneutics, Pag sinabi nating hermeneutics, the art and science of interpreting the Bible. Kaya nagkakatalo-talo, nag-aaway-away kasi may mga nagmamagaling, wala namang alam sa tamang pagpapaliwanag ng aral ng Panginoon, basta na lang binasa yung talata, pagkatapos magsasalita na ng sarili niyang interpretasyon. Hindi ho ganun yon. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Ngayong umaga, bibigyan ko ito ng diin. Na sapagkat sa ating kapanahunan ngayon, tayo ay nakapokus na sa pandaraya ng demonyo na hindi natin napapansin, ginugulo ng demonyo ang mga tao, ang mga relihiyon, ang mga tagapangaral para gawing komplikado at matakpan tuloy ang talagang pinakatotoo. Yan ang katotohanan dyan na dahil sa pag-aaway-away, pagtatalo-talo, pagdidibate, ay natatakpan tuloy talaga ang pinakakatotohanan. Ngayon, dito sa talatang ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang talatang ito, bagaman ang context nito ay tumutukoy si San Pablo sa unity of the church, the body of Christ, dito sa lupa. Yan ang pinaka-context nito. Pero hayaan natin ngayong umaga na tingnan natin ito sa maraming anggulo. Tingnan natin. Una,
ano ang pwede nating, anong aral, anong lesson, anong ipinapakita sa atin ng talatang ito? Ang sabi rito, sa gayon, ibig sabihin, yung salitang sa gayon, kama may katotohanan sa likod. Okay? Ano ang katotohanan sa likod? Ang sabi rito, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod ang lahat at magpupuri ang lahat. Ano ang aral na tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito, mga minamahal kong mga tagapakinig, mayroong isang persona na nakatataas sa ating lahat. Okay? Yan ang nakakalimutan natin. Isa ka mang political leader, isa ka mang leader ng ating bansa, mga nasa gobyerno, di ba? Gaano man kataas ang iyong posisyon, huwag mong kalilimutan, subject ka pa rin, nasa ilalim ka pa rin ng Lordship of Jesus Christ. Yan ang problema sa ating bayan, di ba? Kaya kung ano-ano na lang ang mga nagaganap na mga trahedya, na mga problema sa ating gobyerno at sa ating lipunan, sapagkat sa katotohanan lang, masakit man marinig, pero ang ating bansa ay hindi nagpapasakop sa Lordship ng Panginoon. Kumbaga, ang nakikita ngayon natin sa ating lipunan ay umiiral po ang sinasabing pamamahala sa sarili. Pamamahala sa sarili, hindi governance ng Diyos ang nangyayari. Pero dito sa talatang ito ay pinapaalala sa atin na dapat nating maintindihan mayroong isang personang nakatataas sa ating lahat. At wala pong iba ang Lordship ng Panginoong Jesucristo. Okay? Huwag natin kalilimutan yan. Kahit pa napakaraming relihiyon sa ating bansa, pero kapag ang bawat relihiyon at bawat religious leaders ay hindi matutong magpasakop sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo, maniwala po kayo, lalaganap lang ang mga maraming maling katuruan, lalaganap lang ang maraming religious leaders na walang ibang inatupag kundi marami sa mga impostor ngayon ay nagkakamal ng pera dahil ginagamit lamang ang kani-kanilang mga relihiyon. Kaya mahalaga na ang bawat pinuno ng relihiyon, ang bawat pinuno ng pamahalaan, na ang bawat pinuno ng ating bansa ay magpasakop sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. Doon lamang ho magaganap at bubuti ang ating pamahalaan. Doon lamang magaganap ang pamamalakad na makadiyos. At dahil makadiyos ang pamamalakad, susunod na dyan ang pamamalakad na makatao, makakalikasan. Kaya, alam nyo, in general, malawak itong aral na ito, na bukod sa pagkakaisa sa simbahan, sinasabi rin ng talatang ito na dapat maganap ang pagkakaisa sa ating mundong ginagalawan. Pero ang susi ay ang pagpapasakop sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang Lordship. Hindi po yung tayo ang nasusunod, kasi pagka tayo ang nasusunod, iiral po ang pamamalakad o ang governance na hindi nasasakop ng pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. Bibigyan ko ito ng diin sapagkat mukha yata nating nakakalimutan, nakakalimutan ng maraming tagapangaral sa ating social media, sa internet, makikita natin yan. Naguguluhan na tuloy ang mga tao di ba? Napapansin nyo? Naguguluhan ang mga tao dahil napakarami na daw pong mga mangangaral, mga relihiyon, hindi na nila alam kung alin ang tama. Alam nyo, uulitin ko, huwag doon masentro ang ating atensyon. Ang pagtuunan natin ng pansin ay ang tanong, nagpapasakop ba tayo sa Lordship ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat kahit ayaw mo isang araw, titiklop ang tuhod mo at luluhod ka sa Panginoong Jesucristo.
luluhod ka sa Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi ng 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 10. Kung may Biblia kayong katabi, pwede yun ninyong basahin. Na isang araw, ang lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Kung ganoon pala, ngayon pa lang, ang pinagtutuunan dapat ng tao ng pansin ay yung pagpapasakop natin sa Lordship ng Panginoon. Minsan ang memoryadong panalangin ay isa na lamang memoryadong panalangin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa katulad ng sa langit. Pero sa katotohanan lang, hindi ganoon ang nangyayari. Marami po sa ating kapanahunan ngayon, hindi nagpapasakop at ayaw magpasakop sa Lordship ng Panginoong Kristo. Pero tandaan nyo, isang araw, pagsisisihan niya ng tao na hindi siya nagpasakop sa Lordship ng Panginoon. Sapagkat mayroong higit na nakatataas sa atin. Yun nga po ang dahilan kung bakit tayo sumasamba Diba? Yan ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Panginoong Diyos. Sapagkat kinikilala natin na mayroong isang persona na nakatataas sa atin. Huwag nating ibida ang mga leader ng relihiyon. Huwag nating ibida ang mga propeta. Ang ibida natin, ang Panginoong Kristo. Bakit? Ang tanong, bakit? Sapagkat siya ang tumubos ng ating mga pagkakasala. Siya ang nagkatawang tao para abutin ang makasalanang tao. Para ang makasalanang tao tumiklop ang tuhod at lumuhod sa kanyang pagkapanginoon. Hindi pwedeng ipagmalaki ng mga makapangyarihang mga tao na sila ay makapangyarihan nga. Isang araw kapag namatay ang tao, gaano ka man makapangyarihan dito sa lupa, titiklop ang tuhod mo at luluhod ka at kikilala sa pagkapanginoon ng Panginoong Kristo. Kaya nga dito pa lang sa lupa, mayroon na tayong dapat na tamang persepsyon. Mayroon na tayong tamang perspektibo pagka ang pinag-uusapan natin ay pagkapanginoon ng Panginoong Kristo. Ang Diyos na lamang ang bahala doon sa mga taong lumalapastangan sa Panginoong Kristo. Di ba? Nakikita natin sa mga palabas sa YouTube, may mga relihiyon kung lapastanganin ang Panginoong Kristo, ganun na lamang. Ay mananagot kayo sa Panginoon. Mananagot kayo sa Panginoon. Mayroon nga po kung hindi nyo lang naitanong, may nakausap ako dito mismo sa Naga City. Mayroon pala dito sa Naga City, satanista. Inamak-hamak niya ang Panginoong Kristo. Sinabihan ko siya, matakot ka sa Diyos. Sabi niya, hindi nga ako naniniwala sa Diyos. Ba't ako matatakot sa Diyos? Sabi nung satanistang nakausap ko rito sa Naga, matindi mga minamahal ko mga tagapakinig. Mayroon pala talaga in reality. First time kong naka-encounter ng isang satanista talaga. Sabihin ko sa inyo, baliktad yung kanyang cross at ang kanyang mga binibitawang salita ay pawang paghamak sa Panginoong Kristo. Lapastangan talaga siya. Kaya sabi ko nakakatakot. Ang sabi ko sa kanya, hindi pa naman uli ang lahat. Lumuhod ka sa Panginoon at kilalanin mo ang Panginoong Kristo. Tapos alam nyo, nung sabihin ko yon, bigla hong nanahimik itong satanistang ito. Bigla talaga siyang nanahimik. Nung sabihin ko, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Kristo. Nanahimik po siya. At gusto ko na sana siyang i-guide sa sa mas malalim pang pagkilala sa Panginoon. Nagkaroon naman ng di inaasahang sitwasyon na umalis na siya. Pero ang ibig ko lamang sabihin, mga minamahal kong tagapakinig, sa realidad ng buhay, talagang totoong may mga tao na satanista. Totoong may mga tao na kumakalaban sa ating Panginoong Kristo. But again, ngayong panahon natin ngayon, dapat ang pagtuunan natin ng pansin ay ang pagkilala at pagpapasakop sa Panginoong Kristo, sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang lordship. Bakit? Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12. Kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin. Ang sabi diyan,
Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Panginoong Kristo. Kaya mahalagang maintindihan natin ito na ang tao dapat ay nagpapailalim, nagpapasakop sa lordship ng Panginoong Kristo, sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Huwag nating yakapin ang mga maling paniniwala at palabasing ito ay tama, sapagkat walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, talatang 6, nagsasabi ang Panginoong Kristo na siya ang katotohanan, na siya ang buhay, siya ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Ang sabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang tanong, bakit? Sapagkat siya ang nagbayad ng ating mga pagkakasala. Pangalawa, last verse 11. Ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon. Alam nyo, wag nating kalilimutan, mayroong isang makapangyarihang persona na nakasasakop sa lahat ng nilalang. Sa lahat ng nilalang. At lahat tayo ay subject dyan sa pamamahalang yan. Kaya sana ngayong umaga maintindihan natin ng lubusan na wag nating pagtuunan ng pansin ang pag-aaway-away, ang pagdidebate, ang pagtuunan natin ng pansin ay matuto tayong magpasakop, sumunod, di ba, sa lordship ng Panginoong Kristo. Sa ayaw mo't sa gusto, isang araw, titiklop ang tuhod ng lahat ng tao at magsasabing, Jesus is Lord. Tandaan natin, Jesus is Lord over Camarines-Sur. Jesus is Lord over Bicolandia. Jesus is Lord over Naga City, over the Philippines. Kaya wag natin kalilimutan na mayroong Panginoong Hesukristo na dapat nating kilalaning siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Wag na po kayong maguluhan, mga kababayan, sa lahat po ng mahilig manood ng mga pangangaral sa online at iba-iba na halos ang inyong napapakinggan na mga turo, mga aral. Yan ay nag-ugat kasi dahil maraming tao ang ayaw kumilala sa Panginoong Kristo. Lumilika sila ng mga sarili nilang mga aral. At inilalayo ang mga tao sa totoong katotohanan. Kaya baga sabi ng Roma, Kabanatang 1, talatang 20, sabi ni San Pablo diya, kung may Biblia kayo, pwede niyong basahin. Alam na nila ang tungkol sa Diyos, pero hindi nila pinararangalan ng Diyos, kundi kumatha sila ng mga kasinungalingan at pinalitan ang mga aral ng Diyos, na ang dapat sambahin ay ang lumikha, sa halip ang nilikha. Anong nangyayari sa ating panahon? Diba, ang lahat ng yan ay natatakpan ng kasinungalingan. But again, mga minamahal kong mga tagapakinig, tayong lahat, ako, ikaw, tayong lahat, maging ang mga mayayaman at makapangyarihang tao sa ating lipunan, luluhod sa Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsasabi that Jesus is Lord. Pag sinabi nating Panginoon, Master, ano po actually sa aking pagtatapos, actually sa totoo lang, mayroong isang napakahalagang, isa sa pinakamahalagang pagpili that we need to put into major consideration, yung sino ang magiging Panginoon natin. Isa po yan sa major decision that we need to put into major consideration. Why? Bakit po? Sapagkat kung sino ang pinili mong Panginoon,
dito pa lang sa lupa ang siyang makapagsasabi ng iyong eternal destiny. O kaya dito pa lang sa lupa, mga minamahal kong mga tagapakinig, piliin mo na maging Panginoon ng buhay mo ang Panginoong Kristo at hindi ka mapapahamak at hindi ka magkakamali sa gagawin mong desisyon. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Kristo, Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 6, Talatang 47, ang sabi niya, pakatandaan ninyo, ang sinumang sumasampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Di ba? Napakasarap pakinggan na ang sinumang nagpapasakop sa pagkapanginoon ng Panginoon Kristo ay nagtataglay ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, mayroon ka ng assurance of salvation. Mayroon ka ng kasiguraduhan ng pupuntahan ng iyong kaluluwa pagka namatay ka na. Kaya, isang matalinong desisyon ang piliin ng tao na dito pa lang sa lupa, gaano ka man makapangyarihan, mas makapangyarihan sa iyo ang Panginoong Kristo. Jesus is Lord of Lords. Di ba? He is the King of Kings. Tandaan natin yan. Kaya hindi dapat nagmamayabang ang sinumang nagsasabing makapangyarihan. Mayroong higit na makapangyarihan. Walang iba ang Panginoong Diyos. Diba? At sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoon Kristo, itinuro sa atin ang mga katotohanang pagkakaligtasan ng pinag-uusapan. Lumuhod tayo, itiklop mo ang tuhod mo, lumuhod ka at magsabing, Jesus is Lord. Kaya binibigyan ko ng diin sapagkat sa ating kapanahunan ngayon, marami rin nagsisigaw. Isinisigaw nila, binibida nila ang kanilang mga pinuno ng relihiyon. Diba? Ang isinisigaw ko ngayong umaga, minamahal kong mga tagapakinig, Jesus is Lord. Walang ibang Panginoon na dapat nating kilalanin at luhuran, kundi ang Panginoong Hesukristo. Malawak pa po sana ito, pero kulang po ang ating oras. Pero ang gusto ko lamang iwan na at pinakamahalagang katotohanan ngayong umaga, dahil ang Panginoong Kristo ang nakahihigit sa lahat, ngayon pa lang dito sa lupa, magdesisyon ka na magpasakop, sumunod, at tanggapin mismo ang Panginoon Kristo sa buhay mo. Kapag ginawa mo yan, magkakamit ka ng tiyak na kaligtasan sapagkat siya ay nangako ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, salamat po ngayong umaga nagpaalala sa amin na wala pong ibang nakahihigit sa amin, kundi ikaw lamang. Walang dapat ibang luhuran at kilalaning Panginoon ang Panginoong Kristo. Salamat po Ama, ngayong umaga pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga, pagpalain niyo po ang DWLV 91.9 FM, pagpalain niyo po ang buong Villafuerte family at ang lahat ng staff ng stasyong ito. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang kinikilala namin na nag-iisang Diyos. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Muli po, ako po inyong lingkod, Pastor Luis Bulanyo. Susunod na po ang Kakampi Network News, ihatid ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat.